Sa kabilang banda, muli nating tunghayan, ano nga ba ang mga kaganapan sa kasalukuyang panahon? Paano kaya nagbago ang takbo ng kanilang buhay? Ano ang mga hamon at tagumpay na kanilang hinarap? Samahan niyo akong alamin ang kanilang kwento sa makabagong yugto ng kasalukuyang panahon. Ngayon sa kasalukuyan, nagbago man ang takbo ng panahon, nanatiling mahalaga ang gabi bilang oras ng pahinga at pagsama-sama ng pamilya. Subalit sa gitna ng modernong teknolohiya, nagkaroon din ng hamon ang kanilang koneksyon. Mga anak, halina kayo at matutulog na. Halina kayo. Hoy, tawagin mo ang mga anak mo. Uy, matulog na. Gabi na. Baba niyo na yung mga cellphone ninyo. Dabog pa ng dabog eh. Give me... Ano ba yan? Lagi na lang. May sinasabi oh. Ang iingay niyo naman, magpatulog naman kayo. Tama na yan, matulog na. Baba niyo na yung mga cellphone ninyo. Gabi na. Kukunin ko yan lahat ng cellphone nyo. Halina, magsihiga na kayo. At maaga pa tayo bukas para magsimba. Higa na. Sa makabagong panahon, hindi may kaila ang teknolohiya ay bahagi ng araw-araw na buhay. Ngunit may dala rin itong hamon ng pagkakaisa sa pamilya. Kinaumagahan, sa kabila ng ingay ng mga cellphone at agos ng teknolohiya, masiglang tinawag ng mga magulang ang kanilang anak upang magsimula ng araw. Abang, sipag naman ito. Parang totoo ah. Huwag mo na ako pakialaman. Mga bata, magsigising na kayo at magsisimba na. Halina kayo. Parang may ginawang kasalanan to ah. Ay, magsibangon na nga kayo. Tanghali na oh. Magsigising na. Anong oras na magsisimba pa tayo? Ligpit nyo na yung higaan ninyo. Maka-selfie nga. Woke up like this. Dami mong alam. Bakit ba? Ate, pero ako na cellphone mo. Ayoko nga, mag-update pa ako sa social media eh. Dapat mo naman, puro ka update. Wala, unti lang naman likes mo. Ay, kung magsibangon na kayo yan. Magsibangon na kayo dyan. Di ba sabi ko magsibangon na kayo? Di ba, pero mo ako cellphone. Parang wala talaga naririnig itong Yan, mga to. nagamit ko pa. Dadamot niyo naman. Ano ba kayo? Magsibangon na nga kayo, ang kukulit ninyo ah. Sila ate kasi. Tumigil na kayo. Tayo, ligpitin niyo ang higaan ninyo at magsisimba tayo. Hindi kayo nakikinig ha? Ang simpleng umaga ay maaring maging masaya o magulo. Ngunit sa huli, ang mahalaga ay ang presensya ng bawat isa sa tahanan. Sa panibagong umagang ito, kahit na puno ng teknolohiya, ang pagmamahal at gabay ng magulang ang patuloy na nagsisilbing sentro sa kanilang pagsasama. Sa kasalukuyang panahon, kahit na ang simpleng kainan ay hindi ligtas sa abala ng teknolohiya. Sa hapagkainan, bagamat puno ng kulitan at tawanan, nananatili pa rin ang mga pagkukulang sa pag-uusap at pansin. Ngunit sa kabila ng mga alitan, ang pagmamahal ng magulang at pagkakaisa ng pamilya ay nagiging daan upang magpatuloy ang kanilang araw. Wow! Tocino! Thank you, Ma! You know that I love tocino! OA mo naman na. Tulungan mo nga ako. Nahulog pa. Mga anak, halina kayo, magsikain na tayo. Mamaya na po, may kachat pa ako eh. Aba, may kachat pa siya. Hoy, kumain na tayo. Ano yung niluto mo, ma? Ay, paborito yan ng mga bata. Tosino tsaka sinangag. Hindi na kumain na kayo. Sarap yan. Sige na, sandok na kayo. Ano ba? Pipicturean ko pa nga eh. Ano ba yan? Gutom na ako Magantay ka. Ang iingay niyo naman. Tumahimik ka nga dyan. Uy, nasa harapan tayo ng hapagkainan. Away kayo ng away dyan. Ano pa kayo magsikain na nga kayo? Kakain na lang. Dami pang sinasabi. Huwag na Sige po na. kayo magalit. Mag-selfie na lang tayo. Ay, okay. Eh.
Selfie yarn. Sige na, kumain na kayo. O, kamusta naman yung school nyo? Ikaw, Uzumi, Okay kamusta naman ka? po, as usual. Mabuti. Ikaw? Hindi sa po sa akin. Ba't natatawa ka? Anong ginawa mo sa school? Sabi mo? Ano na namang ginawa mo ang kalokohan sa school, ha? Ano ulitin mo yung Hindi ka sinabi mo? Hindi makasagot. namin narinig. Ganun din po sa akin, ma'am. Ganon din. O, ikaw naman siya lang. Yung sa akin naman po, Ano? kasi po, Nay, Ano yan? Parang may tinanong nagawa ako ka. ni teacher, Hmm. nasan daw po yung homework ko? Ang sabi ko po, nasa bahay, teacher. Tapos po, sabi ko po, nandyan na naman. Bakit ko pa kailangan dalhin sa bahay? Ikaw talaga, puro kakalokohan yung homework mo. Porket homework sa bahay lang. Sige na, magsikain na kayo. Pa, magkasikaso ka na mamaya. Magsisimba pa tayo. Ay, may training pala ako. Hindi Ay, ako ganun ba? makakasama mamaya. Kayo na lang, mga anak natin, ha? O, sige, kami na lang ng mga bata. Tara na ba? Kumain muna. Ito naman. Bilang pamilya, ang bawat kaganapan sa araw-araw ay puno ng kulay. May mga konting alitan, ngunit ang pagmamahal at pagkakasama sa mga simpleng bagay ay nagbibigay ng saya at ala-ala sa bawat isa. Sa simbahan, sa kabila ng modernong distraction, nananatili ang pagnanais ng magulang na ituro ang tamang daan. Ngunit, ang mga anak, sa kanilang kabataan, patuloy na hinahanap ang balanse sa pagitan ng tradisyon at teknolohiya. Yes! Aston! Aston! Pabinyak pa Magandang umaga at maligayang Pasko mga kapatid. Ating pagbulayan ang salita ng Diyos. Sabi sa mensaheng ito, Welcome to Mobile Legend! Ay, sorry po. Kasi pasikat ka kasi. Huwag kang maingay dyan. Uy, ang ingay mo. Tahimik kang... Ano ba kayo? Bakit kayo nagsiselfon sa church? Di ba sinabi ko sa inyo, makinig lang kayo. Ano ba naman yan? Hindi na nga kayo nakikinig ng salita ng Diyos, hindi pa kayo nakikinig sa akin. Ganyan ba ang mga natututunan nyo dito? Nag-aaway pa kayo. Kayo mamaya kayo sakit sa bahay, naiinis ako. Kukurutin ko kayo mamaya. at dito na nga nagtatapos ang ating service. Maaari na kayong umuwi sa kanya-kanyang mga bahay para pagtiwang ang Pasko ng sama-sama. Lord, thank you, Lord. Only in His name we pray. Amen. Halika na, magsiwi na tayo tapos na yung service. May chismis ako sa'yo. Ano naman yung chismis mo? Alam mo ba? Chismosa talaga nito. Oo nga eh. Ito, yung ano nito, kaklase nito. Sino ba yun? Daw. Ha? Ilang taon na nga yung kaklase mo? 17? Oh, di ba? Isipin mo Grabe. yun. Batang-bata pa, nabuntis na. Oh. Diyos ko, huwag kayong gagaya doon ha. Kayo din, huwag kayong gagaya doon. Sa kabila ng mga modernong tukso, ang mga magulang ay nagsisilbing gabay sa kanilang mga anak. Hindi palaging perpekto, ngunit bawat turo, pagmamahal at disiplina, unti-unting nagbabalik ang tamang landas. Sa kasulukuyang panahon, ang Pasko ay isang pagkakataon para magpasalamat sa mga biyaya kahit na may mga alitan at hindi pagkakaunawaan. Ang eksenang ito ay pamilya na nagpapakita ng diwa ng pagpapasalamat at pagkakaisa sa kabila ng simpleng regalo at maliit na hidwaan. Ba't nandito ka? Kala ko may training ka. Ha? Ginagawa mo dito, patay-patay ka dyan. Patay kita. Bakit nandito ka? Hindi ka man lalaglinis ng bahay? Ha? Bakit di ka makasagot? Kailangan pa ba magalit pa ako dito para magsimba ka? Ha? Kailangan pa ba magwala ako dito para magsimba ka? Kailangan ba bulya-bulyawan mo na kita bago ka magsimba? Ha? Bakit di ka makasagot?
alam mo lang. Ano? Ang Alam. pagod ko dito. Oh, Hindi mo man lang ako kinamusta kung okay lang ba ako, kung naglinis ba ako. Oh. nagugutom ka pala eh. Hindi ka nga man lang nagsaing para sa mga anak mo? Oh. Eh di magsaing ka. Magsaing ka na lang para di ako nagagalit. Gusto ko naman. Opo. Init yung ulo ko sa'yo. Ay, naku, Paskong Pasko. Tawat. Sensya na, ha? Alak! Mga bastos kayong bata kayo, ah. Ay, nako, Paskong Pasko. Umiinit yung ulo. Ito kasi pakasimuno, eh. Nakakainis. Ako na naman. O kayo, ba't di pa kayo napasok? Pasok! Sayang na nga yung tao. Dami mong sinasabi dyan, ha? Ano ginagawa mo dyan? Halika na. Ito, anak. May sasabihin yung tatay niyo sa inyo. Sige na. Oh, mga anak. Alam naman natin na ngayon ay pinagdiriwang natin ng Pasko. So, sana magustuhan nyo ang regalo namin ng mama nyo para sa inyo, ha? O, para sa inyo yan. Buksan nyo na. Sige na, buksan niyo na. Ito yung para sa'yo. Yan. Ayan, para sa'yo. Yan. Ito, ano to? Ayan mo yan. Hayaan mo yan. Sa labas yan. Dami mong props, ha? Kala ko para sa akin. Diyos ko naman. Ay, ano ba to? Infinix to eh. Eh gusto ko yung iPhone, di nyo man lang ako binigyan ng maganda-ganda. Pasensya na, nak. Yan lang kasi napag-ipunan ko, eh. Sa akin mo, sapatos. Luma pa. Uy, grabe ka naman sa luma. Fashion yan, oh. Fashion. Sa akin naman, damit. Ayoko nito. Gusto ko party. Uy, kakulay nga, eh. Ayaw mo? Grabe ka naman. Pasensya na mga anak kasi wala naman akong magandang trabaho. Yan lang din ang kaya kong ipunin. Mga anak, makinig kayo, ha? Kami ng mama mo, pinaghirapan namin yan. Okay? Tandaan nyo na hindi lahat ng bata nakakatanggap ng regalo sa tuwing Pasko. Or kahit sa normal na araw, sa birthday, ganyan, di ba? Dapat maging mapagpasalamat na lang kayo at nabigyan namin kayo ng regalo. Ha? Pasensya na, ha? Okay? Kasi yan ang nakayanan namin ng mama nyo dahil hindi naman kagandahan ng aming trabaho. Okay? So, mag-thank you kayo sa mama nyo. Uy, parang maganda to ah. Akin na lang. Uy, akin na. Akin na lang. Uy, mag-thank you kayo muna. Parang wala kayo naririnig. Itong mga to, nag-aagawan pa. Bigyan mo nga yun sa kanya. Ganyan, may sarili kang, ito nga sa'yo, Vivo Y11. Kayo, wag na kayo nag-aagawan. Kayo nga, pinagpapala kayo ng Diyos dahil kahit papano, binibigyan namin kayo ng regalo. Hindi tulad ng ibang bata dyan sa labas. Walang nakakaalala sa kanilang magulang na magbigay ng regalo o kahit wala rin silang magulang, di ba? Masyado kayong pinagpala dahil meron kayong mga natatanggap na biyaya, mapaliit man yan o mapalaki. Sige na, magpasalamat na lang kayo. Thank you, Ma. Pasalamat din kayo kay Lord. Thank you, Lord. Very good. O, siya, sige, magdasal na tayo. Para naman bumait na kayo. Pabuksan mo na ulit yung... Lord, sa araw na ito, kami po ay nagpapasalamat sa mga biyayang ibinigay ninyo sa amin. Salamat po dahil kami ay nananatiling buo at nagiging matatag ang pamilyang ito dahil sa inyo. Hiling po namin na sa mga susunod na araw ay kami po ay buo at masaya pa rin at makakatanggap pa ng mas maraming biyaya mula sa inyo. Patuloy po kaming magiging grateful at thankful sa lahat ng mga biyaya ninyo. Maliit o mapalaki man po ito. Maligayang Pasko at kaarawan sa inyo, Panginoon. Itinataas namin lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. O siya, sige, enjoy niyo yung regalo nyo. Akin na lang to ah. Uy! Akin na lang. Akin na lang. Ay, teka lang. Akin na. Maganda to eh. Akin. At diyan nagtatapos ang sadulang sumasalaysay noong panahon at sa kasalukuyang panahon na naglalarawan ng pagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay at kung paano ang bawat araw ay nagiging pagkakataon upang mapalago ang relasyon sa bawat isa, sa pamilya at sa Panginoon. Sa pagtatapos ng dula, ang mga mensaheng ito ng pagmamahal,
Pagkakaisa at pananampalataya ay nagsisilbing inspirasyon sa bawat isa upang patuloy na pag-igtingin ang kanilang relasyon sa isa't isa at higit sa lahat sa Diyos. Naway magsilbing gabay at paalala ang mga mensahe ng dula na ito sa bawat isa at magbigay inspirasyon upang magpatuloy sa pamumuhay ng pagmamahal at pananampalataya sa pamilya ng Diyos. Pastor, sama ka, Pastor!